Hi guys! Welcome to my channel! So, yung cruise na to is 3 days, 4 days cruise. Usually, nasa Nassau kami and then Coco Cay. Tapos, yung home port namin is Miami. Pero, nagpunta rin kami sa Canada dito, which is in Halifax and then St. John. Tapos, yung naging home port namin, New Jersey, saka Boston. So, ito yung last day ko bago yung flight ko going to Liberty, which is my second contract. I spend a lot of time with my pets and then my family. So, ayun. Konti lang usually yung mga video dito kasi mas stress tong mas stress tong contract na to where, well, usually yung kontrata sa US mas heavy yung workload kasi mas maiksi yung cruise. Parang pumikit ka lang, tas boarding day na ulit, babaan na ulit ng mga pasahero, tapos sasakay na ulit yung mga bagong pasahero. So, usually, hindi mo mahawakan yung phone mo, kaya ang hirap din mag-video. Let's go, Miko. Ming Ming. Ming Ming. Ming Ming. Look at that. Let's go. Ming Ming. Sobrang smooth lang ng biyahe na to. Sakay ako kay Emirates na aeroplano. Tapos may mga pa-free silang mga ganyang photograph which is from the Polaroid cameras. Sobrang goods. Very smooth. Wala akong kasabay papunta doon sa Dubai na other crew. But pagdating doon sa Dubai, meron akong mga nakasabay. Yes, this is the legroom of the Emirates. Sobrang ganda. Sobrang luwag. Goods. So, ayun, share ko lang yung mga pinagagagawa ko sa long hours na flight. Ito yung isa sa mga ginagawa ko besides sa panunood ng movie nila. Lahat halos pinapanood ko. Nagre-retouch ako ng moisturizing cream. Naghihilamos, tapos lagay ulit ng moisturizing cream kasi sobrang nakaka-dry yung air sa loob ng eroplano. So, kailangan mag-retouch ng skin. Minsan ay ng face o kaya ng kung ano mang nadadry sa'yo. Tapos, yung madalas nag-face mask ako pero dyan na-discover ko kasi yung moisturizer na talagang maganda sa flights, which is Hello Glow. Dito sponsored, binanggit ko lang siya para malaman nyo din kung ano yung ginagamit ko. Baka swak din siya sa skin nyo. Kung pwede nyo try it. Tapos ayun, meron din akong pang spray sa ilong. Na-recommend to ng brother ko na na-recommend naman ng doktor niya. Kasi sobrang nagdaday din yung ilong ko pag nasa long hours na flight sa loob ng aeroplano. So ayun, ni-sprayan ko to ni-sprayan ko yung nose ko para ma-moisturize siya. Okay din yung cutting ko kaso aamoy kasi siya sa buong airplane, so no. Yung hotel namin dito pagdating ko ng New York is Holiday Inn. Nakalimutan ko na, ayoko na rin mag-search pero tingin ko Holiday Inn to. Usually hindi ako nagaganito. So yung second contract ko, hindi ko siya na-miss. So ngayon, i-tutor ko kayo dito sa hotel ko sa nung last contract ko. Meron akong kasama dito, double room kasi to.
Syempre, babae din. Crew din siya sa Liberty of the Seas. Papunta din siya doon. Yun din yung contract niya. Tapos, pero from other department siya, which is, I think, waiter. Alam ko hindi na ako lumabas after ko dumating sa hotel kasi ang lamig din, tapos sobrang hangin sa labas pagdating namin dyan. So hindi na rin ako nag-iikot-ikot. So yun yung nami-miss ko pag dumadating ako sa hotel. Hindi na ako lumalabas, but let's see in my port contract kung makakalabas ako kasi Los Angeles yun. Goods na goods tong hotel, kaso sira lang talaga yung hair dryer niya. Papakita ko sa inyo yung susunod na clip kung paano ko tinesting yung hair dryer. Akala ko talaga bobo ko dyan, pero talagang sira yung hair dryer dyan. Tapos ayun, kinabukasan sinundo na kami ng shuttle bus papunta sa port, which is in Liberty of the Seas. So ayun, explain ko lang bakit nag-hotel pa kami bago pumunta sa barko or bago kami mag-sign on. Usually, mas maaga yung flight. Tapos, dumadating kami dun sa city ng port para mag-check-in sa hotel muna. Tapos, kinabukasan pa kami magsa-sign on. Ay, pupunta ng barko, which is we called sign on. Kung tatanungin nyo din kung pagdating namin sa hotel, pwede pa kami lumabas ng hotel para mag-ikot-ikot sa city. Yes, pwede as long as dala mo yung mga documents mo like the passport. So ako, yun yung mali ko. Hindi ako lumalabas. Pero try natin next time. Alam ko malayo tong hotel namin dun sa port, kaya tumagal din kami halos ng mga siguro more than half an hour. Tapos ayan na yung Liberty of the Seas. Mas few yung mga videos dito saka mga pictures kasi sobrang busy, which is 3 days, 4 days cruise. Madalas kumakain ako sa Stop Mess, so ito yung madalas nakikita ko tuwing babalik na ako sa linen room kasi yung Stop Mess doon pa sa kabilang dulo ng barko. Saka, ang sarap maglakad dito. Bigyan ko kayo ng konting tour dun sa main laundry namin. Nandito yung mga washing machine, saka yung dryer sa barko. Diba? Ang linis. We are in New York. Welcome to New York. It's been waiting for you. Welcome to New York. Welcome to New York. Ito yung mga sandamakmak na paperworks. This is my daily life. Tapos syempre, hindi ko makakalimutan maging babae. So ayun, yan yung tita ko na nakatira sa Boston. Pag meron kang family, tapos nandun ka sa port, may privilege kami na itour sila sa buong barko. They're walking.
Ito yung buong highlight ng Liberty of the Seas experience ko. Ang buong kontrata ko. Yes, nakakita ako ng gumagalaw na flamingo. Hindi nyo alam kung anong saya ko that time. Pero, yes, gumagalaw sila. Sinong hindi maa-amaze? Sa mga cartoons ko lang nakikita yung mga flamingo noon. Ngayon, nasa harapan ko na sila. Ito yung private island ni Royal Caribbean, which is Coco Cay. This is my Christmas tree on board, but I will put this one. It's magnetized. It's from executive housekeeper. Gift he gave us the management for management. I will decorate it like this now. Ta-da! Ta-da! See? Labasan! Hair dryer! Hair dryer! Labasan hair dryer. What is that? Wow! What's inside? Blanket! So, minsan, meron nagsa-celebrate kami ng Christmas exchange gift, pero sa management lang. Fight together, ha? Back to back, no? Back to back. So, ito, tinitesting lang nila yung watertight door. Usually, sa mga drill namin yung ginagawa. Minsan, pag nakadak kami sa mga port. Alam ko sa Nassau to eh. Pag nandun kasi pag nakadak kami sa Nassau, pag dun sa side, maraming boat na ganyan. Hindi ko alam kung sinong may hawak nito, but yung phone ko itong hawak niya. So, ito yung working area ko. Usually kami nagtutupi ng mga towels. Alam ko bawal to ilabas kasi mali din yung proper way ng pagtutupi namin ng towel. Tas ang dami pang mga nakaupo. Pero okay din para meron akong evidence na ganito sila pag nag-work kami. Or para pag nakita nila to, matatawa sila sa mga pagmumukha nila. Pakita ko lang yung itsura ng Coco Cay pag medyo foggy yung island. Ito, pag ganito kapagod, binibidyo ako yung sarili ko tapos nag-i-smile. Alam ko, New Year get-together to ng management. Alam ko New Year. Ang tagal na din kasi, but I think it's New Year. So far, ito yung pinakamagandang management na nakasama ko kasi sobrang daming challenges sa mga short cruise. Tapos, lahat sila talagang into sa work. Talagang tutulungan ka back and forth, left to right. So far, ito yung mas gusto kong makasama ang management. Saka never nilang question yung ability ko. Nagtiwala sila sa akin.
Ito Coco Cay din to. Madalas sa Coco Cay talaga ako lumalabas kasi dun sa labas may kainan din for guests. Tapos pwede rin kumain yung mga crew. Tapos madalas nagsiswimming kami sa dagat. Tapos ayan, merong hot air balloon dun. Kaso tuwing mag-a-attempt kami sasakay kasi pwede nga siya sa crew. Malakas yung hangin so bawal siyang paliparin. Yan yung lalakadin mo pag lalabas ka ng papunta Coco Cay. That one. Somewhere else. Bye. Sergeant Moscow, you know you left the light on the top of your car. Good morning, ladies and gentlemen, boys and girls. One and all, it is official. We have arrived. Ito luggage operation night ko to eh. Di ko alam siguro nung pauwi ko na to. Usually, meron kaming scooter. Pero bakit hindi ko ginagamit yun? Hindi ko din alam. Ang work ko sa luggage operation is mag-check lang ng mga deck kung may mga natira pang mga luggage ng guest sa sa guest corridor. Tapos, Deck tatawag lang ako na clear. clear na. Thank you. Yan na yung pinakamalinis kong itsura ng cabinet ko. Kasi usually sa 3 days, 4 days cruise, mash up yan. Meron kaming grocery store sa onboard. Ang tawag namin doon is slap chest. Tapos ayan isa sa mga favorite ko sa Liberty of the Seas na slap chest. Para siyang iced tea. Iced tea nga naman talaga siya. Pero ang sarap. Tapos amazed na amazed pa ako dun sa packaging niya. Tapos ayan si Andy. Sa onboard, pwede mo dalhin lahat ng mga hobbies mo. Depende na lang din siguro. Pero etong si Andy, nagpa-practice siya mag-tattoo. So, bumili siya ng tattoo machine. Ayan, binidyohan ko lang yung recognition ko. Kasi nakita ko siya sa TV. Ito naman yung another side of Nassau. And another highlight, nagkaroon ako ng sprain. Bumagsak ako, tapos na-sprain ako. Pero, hindi naman siya malala kasi wala namang nabaling buto. Pero, yeah, this is the highlight. Pauwi na rin ako niyan. Siguro mga 1 month na lang ako niyan. Tapos, bumagsak ako sa paleta. Sprain. Matigas din kasi talaga ulo ko, kaya yan yung napala ko. So, naka-room service ako, kaya medyo surprise natin ng konti si Andy. Yes, merong mga channel sa TV namin sa kabina na pinapakita yung mga video sa labas ng port live. So, ayan, nung pilay ako, nanonood lang ako ng TV kasi bawal lumabas.
Dahil wala akong ginagawa, so nagkaroon tayo ng skincare routine ulit. Dahil sa sprain, balik alindog. Alam ko nakabalik din ako after 2 weeks ng pagiging baldado ko, char. After 2 weeks nakabalik din ako agad kasi kailangan din talaga. Bago ko umuwi nun alam ko nakabalik din ako agad. Kaya nakalabas din ako sa mga next sport, which is this one, St. Martin. Then, after 1 week, nakauwi na din ako. Sign off. So, for me, itong kontratang to dito sa Liberty of the Seas, sobrang nakakapagod, sobrang challenging. Kasi katulad nga ng sabi ko kanina, yung 3 days, 4 days cruise, hindi siya easy. Sobrang nakakapagod. Kaya nga, parang pumikit ka lang. Tapos boarding day na ulit, babaan na ulit ng mga pasahero, tapos may sasakay na ulit na mga pasahero. But so far, na-survive ko naman siya. So, see you in my next contract, which is my port contract na. Kasi yung nakaraang vlog ko, which is Japan vlog, yun na yung 3rd contract ko. Huwag na kayong humingi ng kahit ano, yun na yun. So, sana na-enjoy nyo din tong Liberty vlog ko. And sana ma-enjoy nyo pa yung mga susunod. Bye!